Dahil sa labis na pagkagulantang at pagkalito, ay hindi na namalayan pa ni Lori na sumakay na pala siya sa tricycle at umuwi. Inilock pa niya ang pintuan ng apartment nang makapasok siya. Sumandal siya doon, habang pilit na kinakalma ang mabilis na tibok ng puso. Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong posisyon, hanggang sa nagpasya siyang umupo sa kanyang katre, at kumpirmahin muli ang nakita kanina. Parang nababaliw na tiningnan ni Lori ang kanyang bag. Nanginginig pa ang kanyang kamay nang hinawakan ang zipper ng bag upang buksan ito. Ilang sandali nga ay bumulaga muli ang 2 bungkus ng tig-1,000 na pera. Napalunok si Lori habang hawak-hawak iyon. 200,000. Ang laking pera nito. Bakit ito napunta sa bag niya? Sino ang naglagay? Sinadya ba ito? Madaming katanungan ang bumabagabag sa isip ni Lori, at hindi niya alam ang sagot sa mga iyon. Akala niya ay nanakawan siya, pero siya pala itong nabiyayaan ng napakalaking halaga. Mahigpit niyang hinawakan ang pera. Alam niyang hindi sa kanya ito, na masama ang kumuha ng hindi mo pag-aari, pero nakapagdesisyon na siya. Hindi niya ito ibabalik. Wala naman siyang ideya kung kanino ito at saan isasauli. Sobrang kailangan niya ng pera ngayon. At kung titingnan ng mabuti, ay hindi naman niya ito ninakaw kaya wala siyang kasalanan. Nakokonsensya man siya ng kaunti, pero pilit niya iyong isinantabi. Ang importante ay hindi na niya po problemahin pa ang gagastusin sa panganganak. Sa sunod na araw ay nagpaalam si Lori sa kanilang boss, na hindi muna siya papasok. Agad naman itong pumayag, at hindi na nagtanong pa kung bakit. Nagpasya siyang mamalengke sa araw na iyon, at bumili ng ilang mga kailangan sa kanyang maliit na apartment. Ang una niyang binili ay mattress, dahil iyon ang pinakauna niyang kailangan. Kailangan niya ng komportableng tutulugan, dahil nananakit na ang bewang niya sa tigas ng kanyang higaan. Bumili din siya ng ilang mga duster. Malaki ang ngiti ni Lori, habang nagbabadya siya sa counter. Magpapi-check up naman siya sa susunod. Excited na siyang malaman kung babae ba o lalaki ang kasarian ng kanyang anak. Pauwi na si Lori nang mapadaan siya sa maliit na parke. Bigla siyang naglaway nang makita kung ano ang pagkain na nasa malapit sa kanya. Binatog. Binatog kayo dyan. Ineng, bili ka na ng binatog. Ito na ang panghuli na baso. Alam mo bang laging sinuswerte ang panghuling bumibili sa akin? Malawak ang ngiti na pagkakasabi sa kanya ng tindero. Hindi na pinansin pa ni Lori ang mga pambabala nito, at agad na bumili. Naghanap siya ng bakanteng mauupuan sa parke, saka nagsimulang lantakan ang pagkain na binili niya. Napapatingin si Lori sa mga bata na naglalaro sa may playground. Hinaplos niya ang tiyan at napangiti. Excited ka nang makita ni Mommy. Wala ka mang daddy na masisilayan paglabas mo, pero mamahalin naman kita ng sobra-sobra, masuyo niyang bulong. Nasa kalahati na si Lori ng kinakain, nang maramdaman niya na parang may nagmamasid sa kanya. Bigla ulit na bumalik sa kanya ang mga alaala ng mga pangyayari noon, na pilit niyang kinakalimutan. Mabilis pa sa kidlat na umalis sa parke si Lori at umuwi. Congratulations Miss Chua, lalaki po ang anak ninyo. Anunsyo ni Doktora Gabaon. Wow, baby boy, may baby boy ka na Lori. Natutuwa na wika ni Karen. Si Donna naman ay bahagya pang tumatalon, habang pumapalakpak. And based on the test, your baby is strong and healthy. Nasa mazeland ka pa rin na parte ng pagbubuntis, kaya alagaan mo sana ng mabuti ang katawan mo. Huwag kang masyadong magpupuyat, avoid stress and eat nutritious foods, payo pa ng doktora na nakangiti. Maluha-luha naman si Lori sa labis na tuwa. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala na may anghel sa tiyan niya. Mahirap man sa una, pero ito na ata ang pinakamagandang nangyari sa buong buhay niya. Sabado ngayon kaya wala silang pasok sa trabaho. Siya lang dapat ang pupunta sa klinik, pero sumama ang lahat dahil wala rin naman daw silang ibang gagawin. Pagkatapos sa klinik ay sa restaurant ang sunod nilang pinuntahan upang kumain. Oy, ninong kami ha. Hindi pwedeng hindi. Lori, pwede bang ako ang magbigay ng pangalan sa baby mo? Ako na ang bahala sa cake sa binyag ni baby. Natatawa na lang si Lori sa mga kaibigan. Mas excited pa ata ang mga ito sa kanya sa panganganak niya. Labis niyang ipinagpapasalamat na dito sa lugar na ito siya napadpad, at nakilala ang mga ito.
Kinagabihan ay tinawagan naman niya si Juliet, upang sabihin dito ang magandang balita. Talaga, lalaki ang baby mo. Then pangalanan mo siya ng Pedro. Malakas na hamalakhak si Lori at umiling. Hindi pa rin talaga nagbabago ang kanyang kaibigan. Luko-luko pa rin. Nasa modernong panahon na sila, kaya hindi na pwede ang mga pangalan na iyon. Ayaw naman niya na mabuli ang anak dahil sa pangalan nito. Puro masasayang mga bagay lang ang pinag-uusapan nila ni Juliet, hanggang sa bigla itong nagseryoso. Lori, ayaw ko na sana itong banggitin, pero kailangan mo pa ring malaman kahit papaano. Tungkol saan? Aniya at itinigil muna ang pagluluto, upang mapakinggan ito ng mabuti. Mukha kasing importante ang sasabihin ni Juliet. Ano kasi? Napaalis na ang mga magulang mo sa inyong bahay. Napatuwid ng tayo si Lori. Ano? Napaalis? Paanong napaalis bahay namin iyon? Kailan pa ito nangyari? Sunod-sunod na niyang tanong sa kaibigan. Kahapon lang. Hindi ko alam kung ano ang totoong dahilan, pero ayon sa mga naririnig ko ay isinanla raw nila ang bahay at lupa nyo. Hindi na nila naibalik yung pera sa napagkasunduan na araw, kaya pinaalis na sila sa bahay nyo. Nasa po ni Lori ang kanyang noo. Simula noong lumayas siya, ay hindi na siya nakibalita sa kanyang mga magulang, dahil paniguradong ikakasama lang ng loob niya ang mababalitaan. Pero ngayon, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Bakit ba nila kasi isinangla? Nanlulumo ang boses niya. Ewan ko, pero ayon sa kumakalat na mga balita, ay naipatalo raw lahat ng mga magulang mo ang lahat ng natitiran yung pera sa kasino. Simula nang umalis ka, ay lalong nalulong ang mga ito sa sugal. Nasa mga kamay na rin ni Mr. Lim ang inyong negosyo. Kabayaran daw sa panloloko ng mga magulang mo sa kanya. Hindi agad nakaimik si Lori. Dapat ay masaya ang araw na ito, pero bakit ngayon pa niya ito mababalitaan? Sa totoo lang ay wala na dapat pa siyang pakialam, pero binabagabag ang konsensya niya. Alam niyang wala siyang kasalanan, pero isa pa rin siya sa rason kung bakit nangyari ang mga iyon sa kanyang mga magulang. Ngunit kahit na magkaroon siya ng pagkakataon, upang bumalik sa nakaraan ay hinding-hindi niya babaguhin ang naging desisyon, ang piliin ng kanyang anak, kaysa sa kasiyahan ng mga magulang. Higit na ang mga ito ang may kasalanan sa lahat. Masyado silang makasarili, meron o wala mang pera, ay waldas pa rin ng waldas ang mga ito, na parang mga bilyonaryo na hindi naubusan ng pera. Nasaan na sila mama kung ganun? Mahina ang boses niyang tanong. Sorry bestie pero hindi ko alam. Nanlumo ang pakiramdam ni Lori. Naaawa pa rin naman siya kahit paano, dahil magulang niya ang mga ito. Gusto niya na tawagan at alamin ang kalagayan ng mga ito, pero paniguradong mga panunumbat lang ang maririnig niya. Pero sana ay maayos lang ang mga ito. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan, hanggang sa dumating na ang kabuwanan ni Lori. Sapat na ba ang mga damit na kukunin mo? Nasa apartment niya sina Donna at Eddie ngayon, upang tulungan siya sa paghahanda ng mga gamit na dadalhin niya sa hospital, para sa kanyang panganganak. Aagahan na niya ang pagpunta doon. Mag-isa lang siya sa apartment, at walang sasaklolo sa kanya kapag naisipan na ng baby niyang lumabas. Sobrang laki ng tiyan niya. Baka naman nagkamali si doktora, at kambal pala ang anak niya. Double trouble kapag nagkataon. Sige pa, isa pa, lakasan mo pa ang pag-iri. Lalabas na. Kaya mo yan Miss Chua. Pawis na pawis ang buong katawan ni Lori. Hindi niya lubos akalain na ganito pala kahirap ang manganak. Parang mahahati ang katawan niya. Isa pa, malapit na. Humugot ng isang malalim na hininga si Lori, at itinodo na ang pag-iri. Muntik pa siyang malagutan ng hininga, ngunit agad din siyang nagmulat ng mga mata, nang marinig niya ang iyak ng sanggol. What a healthy boy. Parang nawala ang lahat ng pagod at hirap, na bumabalot sa katawan ni Lori sa mga oras na iyon, nang masilayan sa unang pagkakataon ang kanyang anak. Hindi na niya napigilan at bumuhos na ang luha sa kanyang mga mata. Pwede ko ba siyang hawakan? Maingat na inilagay ng nurse ang sanggol sa kanyang mga bisig, habang nanatili ito sa kanyang tabi at nakaalalay. Napahagulgol si Lori ng iyak. Isa na siyang ganap na ina ngayon. Hindi niya inakala na ganito pala ang pakiramdam, na mahawakan sa unang pagkakataon ang anak. Sobrang saya na hindi niya mapigilan ang pagluha. Lahat ng mga hirap at sakit na dinanas niya mag-isa, ay napawi lahat sa isang iglap.
Hindi siya perpekto pero gagawin niya ang lahat ng makakaya, upang alagaan at palakihin ito ng mabuti, kahit na mag-isa lang siya, kahit na walang ama ang anak niya. Mommy, will I meet new friends there? I don't want to leave our home, nakanguso na wika ng anak niya, habang nakapangalumbabo ito na nanonood sa ginagawa niya. Tumigil si Lori sa pag-eempake ng kanilang mga gamit, at tiningnan ang anak. Bahagyang namumugto ang mga mata nito, dahil sa pag-iyak kanina. Ayaw ng anak niya na umalis sila sa lugar na ito, pero wala naman siyang ibang pagpipilian. Palaki na ito. Hindi na sasapat pa ang maliit niyang sahod para sa kanilang dalawa. Kailangan na nilang bumalik sa syudad. Nilapitan ni Lori ang 5 taong gulang na anak. Of course baby. Ang cute-cute mo kaya. Siguradong madami ang gustong makipagkaibigan sa iyo, aniya at marahan pa na pinisil ang tungki ng ilong nito. Sobrang gwapo ng anak niya. Abo ang kulay ng mga mata nito, at sobrang tanggos din ng ilong. Doon niya natanto na magandang lalaki ang ama nito. Bahagya pa siyang nagtatampo noon, dahil wala man lang nakuhang pisikal na katangian ng anak sa kanya ni isa. Magaling din itong magsalita ng English na para bang natural lang ito dito. Dahil sa nakikita niya sa kanyang anak, ay bahagya siyang nagkakaroon ng ideya tungkol sa kung ano ba ang itsura ng ama nito. Lumabi si Connor habang naiiyak. Promise. Natawa si Lori at itinaas ang kanan na kamay. Promise. Nahirapan talaga siya na hikayatin ang anak sa una, pero nadaan niya ito sa paglalambing at kaunting mga pambabala. Sigurado naman siya na magkakaroon agad ito ng mga kaibigan sa bagong lugar, at paaralan na lilipatan nila. Mom, when will I get to see my daddy? Kailan siya uuwi dito sa Philippines? Hindi agad nakatugon si Lori sa anak. Simula kasi nang magkamuwang ang anak sa mundo, ay lagi siya nitong kinukulit kung nasaan daw ang daddy nito. Kinder pa lang si Connor ay inggit na ito sa mga kaklase, na hatid sundo ng kanilang mga tatay. Gustong-gusto nito na magkaroon ng ama, kaya gumawa na lang siya ng kwento na nasa abroad ito at nagtatrabaho. Ayaw niyang magsinungaling, pero ayaw din niyang saktan ang anak. Hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang mga nangyari. Masyado pa itong bata, upang maintindihan ang lahat. My daddy is so handsome. Proud pa nitong wika sabay pikita ng hawak na litrato. Napangiwi siya lalo na nang maalala kung saan niya nakuha ang larawan na iyon. Nabukalkal lang niya iyon sa pinakamalalim na parte ng internet, at hindi niya alam kung sino ba ang lalaking iyon. Mabuti na lang at sakto na tumawag si Karen, para makaiwas siya sa mga tanong ng anak. Bago sila umalis ay nagkaroon muna sila ng kaunting salo-salo na magkakaibigan. Nalulungkot din si Lori dahil magkakahiwalay na sila, pero alam niyang ito ang mas makakabuti para sa kanila ng anak. Ano po? Bakit ngayon niyo lang po ito sinabi? Ako naman ang nauna. Nakapagbigay na rin ako ng down payment, ani Lori na hindi makapaniwala. Sa tabi niya ay ang anak niya na nagkamaang sa ginang. Sa likod naman nila ay ang mga gamit na dala nila. Emergency kasi Nasunog kasi ang bahay nila, kaya ibinigay ko na lang para may matirhan ang buong pamilya. Kawawa naman kasi sila, anang ginang na nakaiwas ng tingin sa dalaga. Nalaglag ang mga balikat ni Lori. Pero paano na kami ng anak ko nito? Aniya sa mababang boses. Akala niya ay magiging okay ang lahat sa paglilipat nila, pero ito pala ang madadatnan niya. Ang ikinakasama pa ng loob niya, ay hindi man lang ito ipinaalam ng ginang, para kahit papaano sana ay nakapaghanap siya ng ibang apartment. I don't like her mom. She looks like manloloko, ani Connor na hindi na niya inabala pang sinita. Pasensya ka na talaga hiha. Leon lang at isinara na ng ginang ang gate. Gustong magwala ni Lori at magsisigaw, pero papagurin lang niya ang sarili niya, kapag ginawa niya iyon, kaya pilit siyang kumalma. Mahina na hinhila ni Connor ang kamay ng ina, at umambang may ibubulong. Nakuha naman agad iyon ni Lori at dumukwang, upang marinig ang sasabihin ng anak. This place looks scary. Look at those people. Umalis na po tayo dito. Nahimigan ni Lori ang takot sa boses ng anak, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Budget-friendly lang kasi ang apartment na nahanap niya, kaya hindi na siya nagtataka na ganito ang paligid. Don't worry baby. Maghahanap tayo ng ibang matutuluyan. Hi ma'am. Kailangan niyo ba ng bagong malilipatan?
Saktong-sakto, may malaking discount kami ngayon para sa inyo. Nilingon ni Lori ang lalaking bigla na lang sumulpot sa tabi nila. Mukha itong ahente sa suot na business suit, may malaking salamin sa mata, at may hawak pang attaché case. Detective Conan. Bulalas ni Connor na siyang ikinasinghap niya. Kahit kailan talaga itong bibig ng anak niya. Bago pa makapagsalita si Lori, ay may inabot na ang lalaki na pamphlet sa kanya. 7th anniversary namin ngayon ma'am, kaya malaki ang pa-discount namin sa mga kukuha ng penthouse ngayong buwan na ito, anito na tuwang-tuwa sa anak niya. Penthouse. Wala akong pera. 80% discount po sa inyo ma'am, kung kukunin nyo ngayong araw mismo, anito na nakikipaglaro na kay Connor. Ang pogi po ng anak nyo ma'am. Guwapo rin siguro ang tatay nito, sabi pa nito na hindi na niya binigyang pansin, at tumitig sa pamphlet na hawak niya. 80% discount nga, tiningnan niya ang lalaki. Mukha itong scammer dahil sa suot. Masyadong formal manamit. Inilayo niya ang anak dito. Scammer ka no? Hindi na niya napigil ang ibulalas. Tumawa ito at tumayo. Bakit hindi ka sumama nang makita mo na nagsasabi ako ng totoo? One-time offer lang ito ma'am. Wala sana akong balak na ibigay ito sa iyo, pero narinig ko kanina ang usapan ninyo nang ginang kaya naawa ako. Paggabi na, delikado dito sa daan. Kung hindi mo napapansin, ay mainit ang tingin sa inyo ng mga nandito, lalo na at mukhang nawawala kayo, wika ng lalaki sa seryoso ng boses. Pasimpleng tumingin si Lori sa paligid, at tama nga ito. Nanayo ang mga balahibo niya sa braso. Mom, sumama na lang tayo kay detective. I can feel that he is a good person, pangungimbinsi din ni Connor sa kanya. Sa huli ay pumayag si Lori na tingnan ang penthouse na sinasabi ng lalaki. Dito kami titira, 80% discount lang talaga ito. Wika ulit niya na hindi makapaniwala. Paano ba naman kasi, pangmayaman lang ang mga ganitong klaseng penthouse? Tiyak din niya na sosyal ang mga kapitbahay niya, mga businessman at anak ng mga mayayaman. Oo, pumasok tayo nang makita niyo ang buong bahay. Come on mom, let's go. Hinhila pa siya ni Connor papasok sa loob. Ang tangi lang na nagawa ni Lori, ay ang matulala at mamangha. Hindi na rin niya namalayan na nakapagpirma na siya ng ilang mga dokumento, nakakailanganin sa paglilipat nila dito. Oo nga pala, bago ko makalimutan, libre ang 2 buwan na pananatili nyo dito. Kung may katanungan ka, ay huwag kang mag-atubili na tawagan ako. Here's my business card. Kinuha ng lalaki ang kamay niya, at inilagay doon ang card at mabilis na lumabas ng bahay. Siyaw, sigaw pa nito. Teka lang, bigla na lang na nawala sa paningin niya ang lalaki. Tiningnan niya ang business card na nasa kamay niya. May larawan ito doon. Ren ang nakalagay doon. Walang apelyido. Nakasalamin at mukhang gaskosan. Biglang sinampal ni Lori ang kanyang sarili, dahil baka nananaginip lang siya ngunit mukhang hindi. Hindi pa rin siya makapaniwala. Mabilis man ang mga pangyayari, pero alam niyang legal ang mga dokumento na pinirmahan niya kanina. Kilala pa ng mga guards ang Ren na iyon. Mom, I'll check the rooms upstairs, pagpapalam ng kanyang anak, at nagtatakbo na paakyat. Be careful, pahabol niya dito. I will. Huminga ng malalim si Lori, at nagsimula ng mag-ayos ng mga gamit nila sa kanilang bagong tahanan. She felt overwhelmed, but thankful at the same time. Sobrang generous naman ang may-ari ng mga penthouse na ito. Hindi muna naghanap ng trabaho si Lori, dahil mas inuna niya ang paghahanap ng paaralan, kung saan niya pwedeng i-enroll ang anak niya. Nahirapan pa siya dahil karamihan sa mga nasa malapit, ay mga private school. Thank you ma'am. Pasensya na po talaga sa abala. Okay lang, Miss Chua. Mukha namang matalino ang anak mo, kaya siguradong makakahabol agad siya sa mga lessons na hindi niya nakuha. Magsisimula na ba siya bukas? Tanong ng principal. Opo, kaso wala pa siyang uniform. May ilan pang natira na uniform sa stock room. Pasasamahan na lang kita, at nang makita kong may kasya ba sa anak mo, tiningnan pa nito si Connor at bahagyang nginitian. Dito ako mag-aaral mommy, hindi ba medyo malayo ito sa house natin? Tanong ng kanyang anak. Ito ang mahirap sa sitwasyon niya, dahil dadalawa lang sila. Hindi naman pwedeng lagi niyang babantayan ang anak, dahil kailangan din niyang magtrabaho para may panggastos sila.
What if I suddenly want to hug you? Mahihirapan akong umuwi nun, nakanguso na nitong wika kaya natawa si Lori. Tumigil siya saglit, at pinupog ng halik ang kanyang anak. Hindi naman ako malalayo sa iyo wika niya. Mom, ang layo doon sa bahay. Maktol nito. Matamis lang nang umiti si Lori, at ginulo ang buhok ng anak. Habang naghahanap siya noon ng public school, ay daladala niya ang kanyang mga kopya ng resume. May malapit na 5-star restaurant sa paaralan ng anak, at sakto rin noon na hiring ang mga ito ng waitress. Hindi na raw kailangan ng diploma o kung anumang klase ng mga papeles galing sa paaralan. Ang kailangan ng mga ito, ay yung mga may experience na kaya hindi na siya nag-atubili pa na mag-apply. Interview niya bukas, at kung pala rin siyang makuha ay malaking bagay iyon, para mabantayan pa rin niya ang anak habang nagtatrabaho. Mukhang umaayon sa kanya ang panahon.